Nakakagulat, ang laki pala ng ibinayad ng Swatch kay Eman. Pero ang mas nakakaloka, ang laki ng tax mga ka-star. Bago tayo magsimula, huwag po kalilimutang mag-subscribe at i-click ang bell button. Kaya naman pala galit ang mga artista dito sa mga kurap kasi nga ang laki ng ibinabayad nilang tax mga ka-star. Pero bago natin pag-usapan ang tungkol sa tax ni Eman mga ka-star, balikan natin ang tanong. Kung ikaw ay anak ng Manny Pacquiao, undefeated sa boxing at million ang views sa social media na katulad ni Eman, magkano kaya ang isang post mo? At syempre, kung ang brand nga ay Swatch, mas lalo na Moon Swatch, magugulat kayo sa posibleng halaga ng income or ng fee mga ka-star. Pero bago yan mga ka-star, balikan muna natin kung sino ba ang mga previous celebrity endorser nitong Swatch mga ka-star. So, unahin natin si Ann Curtis mga ka-star. Sino pa? Si Angelica Panganiban, yung kasama ni Eman sa BGC, si Mateo Budicili na asawa ni Sarah Geronimo, si Sarah G. Ito pa si Nico Bolsico. Si Nico Bolsico yung asawa ni Solen Yusap mga ka-star. At syempre si Luis Manzano. So mga big time. Sila yung mga previous brand ambassador nitong Swatch. Isipin natin mga ka-star, sa dami ng artista sa Pilipinas na may million followers, ang pinagkatiwalaan ng Swatch na endorser ay itong si Eman mga ka-star. Knowing na si Eman bago lang sa showbiz, ni wala pa nga si Eman TV program na sarili niya, ni hindi pa ito nabigyan ng movie, di ba mga ka-star? Pero ang laki ng tiwala ng Swatch sa kanya. Pag-usapan natin ngayon mga ka-star ang estimated talent fee range Philippine market. Syempre, linawin lang natin na yung ibibigay nating range dito ng talent fee or ng posibleng amount na kinita ni Eman dito sa Swatch ay in range lang to, hindi the exact details mga ka-star kasi marami yung kinukonsider dyan. At saka pagdating naman sa financial matter, wala naman talagang nagdi-disclose. So ang option 1 natin, eto, yung mga single platform post. Kunyari isang TikTok or isang FB post or isang IG or Instagram feed post mga ka-star. So pag mga ganon, base influencer rate 80k to 120k. Pero yung mga katulad ni Eman, ang profile 150,000 to 300,000 pesos mga ka-star. Pero hindi pa yan dyan. Maliit pa yung sinasabi natin mga ka-star. Kasi single platform post yan. So itaas natin doon sa option 2 mga ka-star, which is the multi-platform package. Ito yung madalas nating nakikita kay Eman mga ka-star. Kumbaga, 1 TikTok, 1 FB or 1 IG feed. So pag ganon, ang rate nito mga ka-star is mga around 350,000 to 700,000. Ilan yan, ganyan kaliit mga ka-star. Kasi we're talking here about dito sa mga ordinary endorsement pa lang. So dito na tayo mga ka-star sa option 3, premium endorsement content. Ano to? Ito yung katulad nung kay Eman mga ka-star. May store visit plus may lifestyle shoots mga ka-star. Ayan, kita naman natin na nag-shooting talaga doon. Kasi yung mga ordinary na endorsement mga ka-star, usually nasa bahay yung artista, nagpo-post lang sila sa IG, kunyari ginagamit nila yung product or umiinom sila ng produkto, ganun lang kasimple. Pero ito, pansinin natin mga ka-star, hindi siya ordinaryong nasa bahay lang si Eman or nasa isang hotel or nasa sariling gawa niya. Kumbaga itong mga post na ito is may director katulad ni Direk Ruel Santiago para dito sa Swatch campaign mga ka-star. Andun pa si Direk Ruel Santiago para i-direct talaga yung mga picture, mga post ni Eman, including ng mga videos or pictures na lalabas. In this case mga ka-star, pasok si Eman dito sa option 3, which is premium endorsement content. At ang halaga nito mga ka-star is 800,000 to 1.5 million.
Again, mga ka-star, hindi pa doon nagtatapos. Hindi yun ang para kay Eman. Ito yung applicable talaga kay Eman, mga ka-star. Brand Ambassador Campaign Level. So, ito, mga 1 to 3 months, multiple posts, itong si Swatch. Medyo ang tagal na niyang hindi nagpapansin, di ba? Ang nanahimik to eh. Nung dumating si Eman, doon siya biglang nagpapansin. Parang biglang, wow, it's a gold, it's a treasure. Kaya, kailangan mauna ako. ganun level. Dito, pasok si Eman. Option 4, brand ambassador or campaign level, mga ka-star. Ito na nga, 1 to 3 months contract, pero I think it's more than that kasi si Swatch, mga ka-star, pagka kumuha to ng ambassador, hindi short term talagang long term. I think it's minimum of 1 year. Hindi siya ordinaryong artista. Not every artist, not every actor is boksingero. Iba yung tapang ng isang Eman. At hindi, pasok talaga ito si Eman dito sa option 4. Endorsement range para sa option 4 brand ambassador campaign level, mga ka-star, is 2 million to 4 million. Ang laki nun, mga ka-star. Babaan muna natin ang estimates, mga ka-star. Siguro lagay natin sa 3 million. Kaya kasi ni Eman, mga ka-star, is international na apelyido. O kung ang 2 million ang pinakamababa at 4 million ang mataas, ilagay natin sa gitna. Safe estimate tayo, mga ka-star. Gawin natin 3 million. Kinita nitong si Eman dito sa Swatch. A-list, sino ba ang pasok sa A-list? Sila Ann Curtis, of course, si Marian Rivera. Ang range ng endorsement fee niyan, possibly mga 5 to 15 million. Mga rising star na katulad ni Eman, mga ka-star, is 1.5 million to 4 million. But since nga, hindi lang siya ordinaryong rising star, mga ka-star, dala nga niya yung apelyido, international fame, expect natin 3 to 4 million ito. Nabanggit natin kanina yung tungkol sa nakakalokang amount ng tax nitong si Eman, mga ka-star, dito sa endorsement niya na to. Gawa tayo ng computation, mga ka-star, is i-post natin sa ating screen dyan yung possible na kung magkano ba yung kakaltasin ng GMA Sparkle Artist bilang talent manager nitong si Eman. So since bago nga lang si Eman, possibly computer natin siya sa pinakamataas na rate ng kaltas, yung 30%. And possibly pagka may napatunayan na si Eman, pag in demand na to, baka biglang ibaba nila sa pinakamababang kaltas, which is 20%, to make sure na hindi masusungkit ng ibang talent manager or talent center itong si Eman, mga ka-star. So ayan, sa 30%, magkano yon? Assuming 3 million, ano yung 30% niya, mga ka-star? That is, ang laki, 900,000 pesos. So kung 3 million ang kinita ni Eman, minus 900,000, magkano matitira kay Eman? 2.1 million, mga ka-star. Still malaki pa rin yun. Napakabilis. Imaginin mo, nanalo lang sa Trilla in Manila last October 29, tapos ganito ng income niya, 2.1 million. Pagka nakaltas na yung 900k or 30%, mga ka-star. So yung 2.1 million, kakaltasan na naman natin ng tax yun, mga ka-star. For example, etong 3%, 2.1 million na matitira pagka nakaltas na ang talent manager fee, which is 30%. So, ang matitira 2.1 million, mga ka-star. And then, yung sa 2.1, mga ka-star, maraming ililes na tax dyan. At isa nga dyan ay ang percentage tax, which is 3%. So, sa 2.1, 3% nun is 63,000 pesos. Pero, try to post natin dito sa screen, yung computation. Ang income tax, mga ka-star, ay aabot sa around 490k. May pinag-uusapan pa dito kung non-VAT or with VAT Itong tax na to, mga ka-star, aabot siya sa around 500,000 pesos. Ito ba nakakaloka, pag non-VAT, mas mahal kesa sa vatable na income, mga ka-star. Bakit? Pag with VAT kasi, ang nag-shoulder na ng VAT, yung brand. Pag with VAT, yung income is mas malaki ng konti. Yung
maiti-take home na bayad nitong si Eman. Kasi pag bat registered, 12% usually, 12% yun mas malaki. Kaya lang, yung 12% sagot yun ng brand. That is around 360k para dun sa 2.1M. I mean, actually it's not 2.1M eh. Ayan, basta mga ka-star, yung 12% na VAT, ang laki nun, is usually sagot yan ng brand. Pero depende rin dun sa nakasaad sa contract. But usually, ganun ang setup mga ka-star. To cut the story short mga ka-star, magkano para sa 3 million pesos na kita na possible na income ni Eman sa Swatch endorsement niya being brand ambassador ng Swatch mga ka-star, ang maiti-take home niya na malinis doon is around 1.4 million pesos mga ka-star. At saka, yan ay imagine mo para sa isang brand pa lang. Imagine mga ka-star, sa loob ng less than a month, halos nakasungkit ng 3 endorsement deal itong si Eman, at hindi lang simpleng endorsement, mga brand ambassador siya dito. At alam natin na pag sinabi brand ambassador mga ka-star, mas mataas yung kikitain, di ba? So ang laki ng kinita ni Eman. Paano nga pala ang payment nito mga ka-star? Meron tayong tinatawag na one-time payment or lump sum. Kumbaga, eto yung upon signing pa lang, possibly may 50% na silang matatanggap. Or depende kung ano nakasaad sa contract. Pero upon signing pa lang, meron na yung natatanggap na advance payment mga ka-star. And then, yung maybe remaining 50%, if that is napag-usapan or yun yung included na percentage, ay matatanggap ito ni Eman sa mid-contract or maybe upon completion. Another tanong mga ka-star, may bayad ba per mall appearance? Ang sagot mga ka-star, depende sa contract. Kasi may mga option nga tayo Possibly yung option A, included na. Naka-specify na doon. For example mga ka-star, 2 to 3 mall events per year. Tapos walang extra bayad yon. Kung ano naka-include sa contract mga ka-star. And then yung option B, kunyari, extra talent fee. Pag may big launch, may media heavy event, or yung request ng brand is labas na dun sa agreed number of appearance. So yun may bayad, may extra talent fee yun. Kunyari, ang usapan lang nila is 5 appearance or 3 appearance per year. Tapos biglang naisip ng brand, naku, kailangan ko pa ng additional appearance ni Eman kasi tumataas yung sales ko pag nandyan siya. So ayun, may extra payment talent fee si Eman na matatanggap doon. So yung regarding sa per mall appearance na mga katulad ni Eman na Rising Star, nasa 150k to 400k per event mga ka-star. Pero in Eman's case, possibly mas mataas dyan kasi nga dala-dala niya yung apelyedong Pacquiao mga ka-star. Plus, ang kanyang talent manager is hindi individual, hindi ordinary, kundi mainstream media ito kung saan meron siyang sariling influence, may sariling way of para maka-generate ng engagement. Tapos, ang dami-dami talaga niyang account sa social media mga ka-star, all platform. Kaya talagang mas mataas ang talent fee kasi hihingi sila ng management fee. I think per appearance nito aabot din talaga ng million pag si Eman mga ka-star. So ako naman ang magtatanong mga ka-star, saan kayo nagulat? Doon sa taas ng endorsement fee na natanggap ni Eman para sa mga brand deal na to? Or doon sa laki ng posibleng kinalta sa kanya ng agency ng GMA Sparkle Artist? Or ito ako mga ka-star, dito ako mas nagulat sa laki ng tax na kinaltas dito kay Eman mga ka-star. Ayan po mga ka-star, katulad ng lagi nating sinasabi, mahalaga sa amin ang inyong opinion, kaya please comment down below kung sa tingin nyo naging informative at na-enjoy nyo ang ating content ngayon. Please like and share the video po. And sa mga hindi pa po nag-subscribe mga ka-star, please subscribe and click the notification bell para updated po kayo once may bago tayong upload. Ito po si Madam Becky. Katulad ng lagi kong sinasabi mga ka-star, my wish is
for all of us magkaroon ng mabuting kalusugan mga ka-star at ng maraming datong. Ayan, hanggang sa muli. Salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik dito sa ating channel mga ka-star.